Hello Kabimers, magandang buhay muli sa ating lahat. Welcome back again to my channel and to my vlog. It's me Beam Silin again, Kabimers. Today our content for this vlog is evangelization. No? Ano bang evangelization, Kabimers? Sa mundo natin, Kabimers, merong dalawang kaharian. No? O yung una, yung darkness of kingdom, no? Which is si Satan yung pinaka-leader doon. Saka naman yung isa nating kingdom, no? Is yung lightness, no? Which is si Lord Jesus Christ naman yung ating hari doon. So, sino ba daw, Kabimers, ang nasa darkness na kingdom? Ang nasa panig ng darkness kingdom is yung mga masasamang tao, no? Sobrang sama ng tao. Hindi lang yun ang masasama ang nandun sa darkness kingdom, kung hindi yung mga taong hindi din committed kay Lord, no? Yung tumutulong sa purpose ni Satan na lahat tayo makuha niya. So ngayon sa atin mga Kabimers, alam natin na marami ang nagsasabing mahal nila si Lord, no? Mahal nila si God. Pero ang tanong, ano ba ginagawa nating mga tao? Ayon ba sa Panginoon o ayon kay Satan, no? So doon tayo din makakasagot noon, Kabimers. So ang evangelization pala, Kabimers, no? Si Lord Jesus Christ nag-conduct siya ng rescue operation, no? Para yung mga taong nasa kadiliman ay ating sagipin, no? Paano ba natin sagipin ang mga taong nasa kadiliman, no? Mahirap gawin, lalo na ang ating kalaban ay hindi basta-basta, hindi lang tao. Tulungan natin yung ating kapwa na nasa kadiliman, no? Nasa buhay na hindi kaya-aya, no? Akayin natin sila papunta sa kaliwanagan. Yun pala yung evangelization, Kabimers, no? Yung i-invite natin yung mga tao, no? Ako personally sa CFC, Couples for Christ, Handmaids of the Lord, no? Ang pag-invite pala ng isang couples or isang tao, isa din yun sa pag-atake natin sa kay Satan, no? Kasi sinagip natin sila, no? Dinala natin sila sa Panginoon. Pinakilala natin ang Panginoon sa ating kapwa. Alam natin mga Kabimers, lahat tayo ay isinilang na nandito sa battle na ito, no? Yung spiritual warfare, no? Alam natin yung ating isip, ating puso, ang ating kaluluwa ay laging nagbabangayan yan, no? Sa kung ano yung tama, kung ano yung mali, ano? Yun yung araw-araw na ako personally, araw-araw nararanasan ko yun, yung spiritual warfare. So Kabimers, yung pala yung mga sekta, grupo, no? Kagaya ng CFC Couples for Christ, mga El Shaddai, mga Legion of Mary, yung mga apostolado, o yung ano bang mga sekta, no? Yan pala ay parang tayo pala yung mga Kabimers, yung God soldiers, no? Para sugurin natin si Satan, no? Tayo pala yung God's instrument ni Lord. So Kabimers, bakit importante na mag-evangelize tayong mga tao, no? Palagi natin naririnig yung evangelization, no? Importante talaga yun, Kabimers, no? Kasi unang-una, utos yun ng Panginoon, no? Nasabi nga doon, lumabas tayo sa buong mundo para evangelize natin ang mabuting balita ng ating Panginoon, no? Mahirap ngayon lumabas, Kabimers, kasi lalo na ngayon pandemya, no? Kahit nga sa simbahan, ilang percent lang ang pwedeng magsimba. Bawal ang mga umpuk-umpukan. So, paano ka makapag-evangelize? So, thank you sa Panginoon at may gadget, may internet, may YouTube, no? Multimedia, no? So, dahil doon, ako nagagamit ko personally, yung pagbablog ko is mag-evangelize, no? Through this vlogging. Importante, Kabimers, na mag-evangelize tayong lahat. Kasi ang pag-i-evangelize natin, no, dinadala natin yung mabuting balita sa ating kapwa, no? Ang utos ng Panginoon o kahit ng mga apostoles, no, i-evangelize natin ang gospel sa buong mundo, sa lahat ng races, no, sa lahat ng lahi, culture o kung ano man yung mga tribo, Kabimers, lahat ng tao, walang pinipili, no? Hindi tayo namimili ng kailangan ng pagdalhan natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi lahat tayo, anak ng Panginoong Diyos Ama, lahat tayo kapatid ng Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan talaga ang evangelization? Kailangan, may mga tao pa rin ngayon sa panahong ito, Kabimers, na hindi kilala ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila kilala kung sino si Hesukristo na nagligtas sa atin. So, kailangan ang pag-evangelize natin ay pakilala natin sa lahat ng tao kung sino ang Panginoong Diyos Ama, no? Kung sino ang Panginoong Hesukristo at sino ang Holy Spirit. Pag nakapag-evangelize tayo sa ating kapwa, Kabimers, nabigyan natin sila ng chance, no, na magbago, no, mag-repent, no, ma-save natin ang kanilang kaluluwa, ang kanilang buhay, no. Pag nag-evangelize ka, isang opportunity or privilege, no, na parang nakatrabaho natin ang Panginoon na sa kanyang gawain ay parang bless sa atin na makapag-evangelize tayo ng kapwa, no? Sa ating pag-evangelize, ma-experience ng ating kapwa yung salvation, no? Para magkaroon tayo ng credit na yung tao,
pag nawala siya, namatay siya, mapupunta siya sa langit, no? Lalo na pag sa tulong natin, parang ano siya parang hagdanan ba, no? Na pag nakagawa ka ng kabutihan sa kapwa natin, parang isang hagdanan papuntang langit yun. Ganun siya, kabimers, no? So, importante kabimers, ang evangelization. Evangelization din, kabimers, is yung pag nakapag-convert tayo ng tao, halimbawa, ibang relihiyon, ma-convert natin sa Catholic, no? Sa mga, yung sa Islam, ma-convert natin sa Christian, no? Isa din yun sa great evangelization, kabimers. Yung may share natin yung ating religious beliefs, no? Lalo na tayong mga Catholics, no? Marami tayong mga beliefs, no? Nandun si Mama Mary na ina ng ating Panginoong Jesucristo na inara rin natin. Meron namang dalawang klase ng evangelization, kabimers. Yung isa, verbally, sinasabi, no? Halimbawa, ng pari, ng pastor, ng mga leader, no? Leader ng mga simbahan. Minsan may mga sekta na minsan pumupunta sa bahay natin, no? Dinadalo tayo, kumusta tayo, at binabasahan tayo ng gospel, no? Ng mabuting balita, ng Bible nila. Actually, isa lang naman ng Bible. Isa din yun sa evangelization, no? Pero verbally. At ito naman yung isang magandang evangelization, no? Is yung pagpapakita ng ating pagmamahal sa pagmamahal natin sa ating kapwa, no? Good deeds. Kahit hindi mo na kailangan magsasalita ka, basta kabutihan ang pinapakita mo sa kapwa mo, no? Ma-attract yung tao sa iyo ano ba siya, ano ba relihiyon niya, ano ba siya, ano ba yung grupo niya, ano ba yung saan ba siya galing, no? Bakit napakabait niya, parang gano'n, no? So, evangelization hindi lang yung verbal. So, kabimers, una, ano yung evangelization, no? Bakit importante ang mag-evangelize? Dalawang klase ng evangelization. Ngayon naman, kabimers, ang tanong ko is, saan tayo mag-evangelize, no? Saan? Sa ngayon, kabimers, mahirap mag-evangelize, mahirap lumabas ng bahay, no? Dahil sa pandemya. Isa din yun sa kinatutuwa ni Satan kasi ang tao hindi masyado makapag-evangelize, hindi makalabas ng bahay. Pero yun lang, assume lang ni Satan, no? Thanks ulit sa multimedia, sa internet, dahil marami na ngayon ang maaabot ng ating pag-evangelize, no? Through YouTube, Facebook, no? Sa pamamagitan noon, nakakapag-evangelize tayo. Sadly lang, mas millions ang viewers ng mga TikTok, ng mga YouTube na hindi mo maintindihan kung ano yung palabas na yun. Unlike sa mga masses, no? Mga masses ng iba't ibang simbahan, makita mo, thousands lang, no? Pero pag yung mga ibang content, millions, nakakalungkot. Kanino tayo mag-evangelize? So, siyempre sa lahat. But of course, unahin natin pag-evangelize ang ating pamilya, ang ating kaibigan, ang ating relatives, ang ating mga kapitbahay, no? Bago ang lahat, no? Kailangan may pakita natin muna sa ating sarili, sa ibang tao, na nasa atin si Kristo bago tayo mag-evangelize, no? Kasi mahirap mag-evangelize, mag-evangelize, pero yung sarili nating buhay, hindi natin nababago, no? Taliwas doon sa sinasabi mo, yung ginagawa mo, hindi ka rin papaniwalaan ng tao. Kabimers, ating pag-i-evangelize, no? Para kasi sundalo tayo, no? Sundalo tayo ni Lord. Tayo mga God's instrument. So, ang sundalo, bago siya pumunta sa giyera, no? Bago siya sumugod sa giyera, kailangan meron siyang baril o meron siyang armor, no? Protective gear, no? Mapapansin mo yung mga sundalo, marines, sa mga army, meron silang mga sombrero, meron silang, no? Sa pag-i-evangelize, kabimers, meron din pala tayong kailangan na gano'n. Kailangan natin ng spiritual weapon din. Kailangan unang-una, kabimers, is yung commitment natin sa Panginoon, no? Parang tayo ba ng mga sundalo, yung commitment nila sa bayan, no? Sa officer nila, yung kailangan, talaga, yung strong, no? So, kailangan tayo sa ating spiritual battle, kabimers, is yung kailangan natin yung commitment, no? Mamuhay tayo ng maayos, no? Purity, holy, yun, kabimers. Perseverance, kabimers, no? Yung mahirap yung perseverance, kabimers, yung talagang perseverance ka yung sa buhay mo, no? Yung hindi ka basta-basta lang na susuko. Ayan. Word of God, kabimers, ay pinaka-importante sa lahat na spiritual weapon sa battle natin, no? Word of God. Kasi mahirap makasalamuha ka ng tao na may taong marunong sa Bible, no? Pero pag wala kang alam at hindi mo binabasa yung sarili mong Bible, wala. Para kayong sundalong inilagay doon sa giyera na wala kang, hindi mo nababasa yung manual, no? So, ang Bible para ay pwedeng manual ng buhay natin. At saka yung spiritual gifts, mga kabimers, lahat tayo mayroong spiritual gifts, no? Yung iba hindi lang nila na gagamit, no? Isa din yan sa ating weapons, kabimers, sa ating spiritual battle. Kabimers, hindi lang weapons, no? Kailangan din natin sa giyera is protection, no? Protection sa ating pakikipagdigma kay Satan. Unang-una, kabimers, katotohanan or truth, no? Katotohanan na
Si Satan ay father ng lahat ng kasinungalingan, no? Lahat tayo pwede niyang linlangin, no? Lahat tayo pwede niyang utuin, no? Pwede niyang bulungan. Ako nga, personally, Kabimers, sa lahat ng vlog ko, ito yung pinakamatagal na vlog bago ko nagawa. Actually, ang mga vlog ko sa ibang vlog ko, days lang natatapos ko na. Pero ito, linggo na mahigit, parang hirap na hirap akong gawin tong vlog na to, no? Evangelization. And napapansin ko parang nandoon din ako sa spiritual battle. Kailangan asasandal lang tayo sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun ang truth, Kabimers. Pangalawa, Kabimers, is justice and righteousness, no? Pangalawang protection natin against Satan, against kasalanan, no? Sinfulness. Kaya ang kasalanan, Kabimers, or temptation, no? Hindi yan siya magiging kasalanan hanggat hindi mo siya in-entertain. Ganun. Third, Kabimers, na protection natin sa ating spiritual warfare is yung gospel of peace. Protection siya against easy and easy at saka lazy life, no? Si Satan kasi mahilig yan siya yung bang higa-higa ka na lang, nasa comfort zone ka na lang, no? Yung wala kang gagawin, lalo na against sa kanya. Isa din yun, Kabimers. Faith, Kabimers, isa yun sa greatest protection natin, no? Sa ating spiritual warfare. Kasi pag wala yun, yun ang pinaka-importante, yung faith. Kailangan nasa pinakagitna yun ng lahat. Protection yan, no? Against sa mga unbeliefs, no? Pag mahina yung faith mo, wala. Maaari mapunta ka sa kabilang side. Next, Kabimers, is salvation, no? Ang salvation daw, hindi lang siya magagamit sa ating spiritual, kundi para din sa ating physical, Kabimers, yung salvation. Lalong-lalo na si Satan, no? Ang dami niyang paraan para harangan tayo, sa totoo lang. Nandoon niyang gagamitin yung karamdaman mo, wala ka namang sakit. Pag meron kang gagawin na para sa Panginoon, magkakasakit ka, tatamarin ka, ang daming rason, no? Ang daming hadlang. So, kailangan labanan natin yun, Kabimers. Yun. Ano din, Kabimers, word of God, no? Word of God, magagamit natin siya as weapon and protection against Satan. Word of God, kailangan sa araw-araw, no, makikinig tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon sa internet, no, maraming mga masses, mamimili ka kung saang simbahan mo gustong makinig, no. Higit sa lahat, Kabimers, ang ating protection is yung prayers, no, pagdarasal. Kasi yun yung 24/7 online connection natin sa Panginoon, no. Pag nagka-communicate tayo lahat doon sa Panginoon, no? Hindi natin kailangan mag-internet, hindi natin kailangan ng gadget. Just close your eyes and pray heartily. Connected ka na kay Lord, promise. Maraming klase ang prayers, Kabimers, no? Meron yung personal prayer, yung ikaw lang mismo sarili na pray. Yung group prayers, halimbawa sa amin, sa Couples for Christ, is yung household group, no? Group prayers yun, Kabimers, no? Yung intercessory prayers, yung fasting. Fasting din, effective din yung, Kabimers, no? Kailangan pag nag-fasting ka, wag naman yung papakita ang tao ka na nagpa-fasting ka. Kailangan kayo lang ni Lord nakakaalam, no? Para mas effective siya. So yun, Kabimers, ang ating weapon and protection sa ating spiritual warfare. Ngayon, Kabimers, pupunta naman tayo sa evangelization, no? Ano ba ang i-evangelize natin sa ating kapwa? Pwede namang dalhin natin yung Bible natin, no? Na napakalaki ng Bible natin. Mahirap naman to basahin natin to, no, lahat. Pili lang yung aking mai-share, no? Unang-una, ang i-share natin sa Panginoon, i-share natin na evangelization sa ating kapwa. Madali lang, simple lang. Mahalin natin ang ating Panginoon ng higit sa lahat, no? Mahalin natin siya mula sa ating puso, isip, kaluluwa, lakas, no? Paano natin yung siya mamahalin sa pamamagitan ng ating kapwa, no? Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, no? Kasi kung ano yung ginagawa natin sa pinakamaliit na tao, ginagawa din natin sa Panginoon, no? So ganun siya, Kabimers. Marami tayong dapat i-evangelize sa ating kapwa, pero i-generalize ko na lang, no? Mahalin ng Panginoon at mahalin ng ating kapwa. So yun lang, Kabimers. Thank you for watching and thank you for subscribing sa channel ko. Nawa meron kayong napulot kahit kunti sa vlog ko today. Medyo nahihirapan ako, sa totoo lang gawin vlog na to. Hirap kalabanin. Ako personally nakaranas ako ng spiritual warfare sa ngayon. Sana, Kabimers, araw-araw dagdagan natin ang ating panalangin sa Panginoon, no? Kasi si Satan 10 times ang kanyang galaw ngayon, no, para lahat ng tao ay maakit niya papunta sa kanya. Nawa wag tayong pakumpiyansa
yung ating pananampalataya, pananalig at ating pagdarasal, dagdagan pa natin. At gawa tayo ng mabuti sa ating kapwa kahit paunti-unti sa araw-araw, no? Pag maiipon dun, maiipon yun, malaki din yun, Kabimers. So Kabimers, yun lang po muna ang aking vlog sa araw na ito. See you my next vlog or next content, Kabimers. And God bless po sa ating lahat, Kabimers. Mag-iingat po tayong lahat. Bye po!